Hi everyone, we are SB19 and welcome to another episode of Time First. And for today's episode, we're going to talk about Josh's time. And nandito tayo sa gym dahil kitang-kita nyo naman. Bakit? Dahil we're trying to be workout. close to the, yung parang home ng isang member. So, kung napanood nyo sa mga previous episodes kung nasaan kami, ngayon naman dito kami sa gym kasi mag-workout kami. Yeah. We work things out. Workout sa world tour. So ngayon, Josh, kumusta ka naman? Kumusta ka naman, Diyos? Okay lang. I mean, ito. Angas ng kwintas mo para mag-workout, ha? Ay, I mean, kwintas lang. I mean, nakalimutan ko nakatulog na ako ng ganyan actually. So, bilang pinakamatanda sa grupo, how was it na hindi mo ba na-feel na parang you're running out of time? Hindi talaga, in reality, tumatanda na tayong lahat eh. Hindi, ako talaga, parang nagmamadali ako ngayon. Parang gano'n yung face ng buhay ko. Lagi. Dati iniisip ko, marami akong oras para mag-chill, magpahinga, magano. Ngayon, every time, hindi ako pumapahing na wala akong na-achieve sa isang araw, gano'n. So, masabi mo ba na yung time, dun ka pinaka-relate now with our song time? Or there are other things na parang nagre-remind sa'yo about time? Bukod sa parang nagmamadali ka na feels Hindi mo because na of, ubusan ka na ng oras. oo. Hindi sa akin, kung yun kasi, di ba may mga moods naman yung tao. Minsan, depende nga. Kumbaga yung ipin natin, iba-ibang, iba-iba situation. Pero kung personal talaga, I feel like time din talaga yung pinaka song na personal for my situation right now. Yun nga, katulad ng sabi ko, mas, parang pressured ako, ganon yung nafe-feel ko. Parang, lagi ko nilolook forward. Kaya yung time na feeling ko, medyo parang hinga ka or hindi hindi yung all over the place yung utak mo. Kasi parang feeling ko malaki masyado yung kailangan kong habulin or responsibility ko with syempre my family and myself. Parang masyado ako nahuli kasi wala naman akong resources dati. Ganon. So parang since you're capable now, parang slowly you're starting to build everything from ground up. Tas naubusan ka ng time feeling mo. So parang sabi mo kasi pressure. Anong aspeto ng buhay mo yung pinaka nape-pressure ka? Madalas, syempre yung sabi natin yung estado natin na lagi kong ino-overthink na anytime mag-e-end siya. Ganon. So, Ganon? ayoko nung maging someone na what if mawala lahat, hindi ko kaya ibalik or hindi ko kayang habulin kung ano yung nagagawa ko ngayon. So, minsan may downsides din siya. Pero kasi, tinatry ko lagi mag-upskill. Ganon. So, inaaral ko yung kaya kong aralin as of now sa lahat. Kaya, pag napapansin nyo, parang kalat-kalat yung gusto kong gawin. Pero, kasi siya kumaga, kasi di ba parang mahilig ako sa mga self-help, mga self-development na mga pinapanood tsaka binabasa. Laging sinasabi lang doon na kailangan mo talaga mag-upskill. It doesn't matter kung hindi mo siya magamit ngayon, pero in the future, kahit magbago yung yung parang kagustuhan mo, darating yung point na magiging useful siya. And ayun, siguro yung knowledge ko kasi dati wala akong aminado naman ako doon kasi nga hindi naman ako parang hindi ko nakuha yung luxury ng pag-aaral, hindi ko nakuha yung luxury ng tuturuan ka. Walang nag-guide sa akin ng matino. So, I have to figure everything out myself. Lagi akong ligaw. Ngayon lang ako natututo na, okay, ito yung feeling ko dapat kung ginagawa talaga, ito yung feeling ko dapat hindi. May mga ganon. Pero still, may mga times na syempre parang, okay lang sa akin magkamali, sige, gagawin ko yan. At least, ako naman yung maapektuhan dyan, matututo naman ako from it. So, din. Naisip ko rin parang paano mo siya nag-gauge na nagiging efficient ka pa sa ginagawa mo? Kasi sabi mo kanina, medyo kalat-kalat yung inaaral mo. Parang tinatry mo i-learn lahat at a very fast pace. Na parang
Yun nga sabi kasi nila, di ba? Parang strike the iron while it's hot. So parang nasa limelight tayo. Paano pag nawala to? So, pag nawala to, dapat meron ka ng backup plan. So, yun yung ginagawa mo. Parang tinatry mo i-collate lahat ng knowledge na possible matutunan habang meron pa tayong ganito, ganito, di ba? Parang pinagsasabay-sabay mo lahat. So, doon mo na-feel yung pressure na parang, ano ba? Ano bang mangyayari kapag natapos na nga to? Pero sa tingin mo, nagiging efficient ka ba doon sa ginagawa mo? Na parang, Mas, kasi pag sabay-sabay, parang, ayun nga, may mga ano siya, downside. Kaya pag hook na ako sa isang ginagawa ko, gusto, ay natututo ako ganun. Napupuya talaga ako na ano ako. And I feel like, syempre besides pa yung responsibility ko with my family and all, naiisip ko rin na inaagaw masyado ang focus ko at attention ko. So, tinatry kong i-manage lang siya na to the point na okay, ano siya, nagagawa ko lahat. So, ngayon, dati kasi hindi ako organized na tao. Ngayon, mas tinatry ko ng ilista yung mga dapat kong gawin. Mas may sistema na. So, doon ko siya natutunan na, kaya naman pala. Kayang gawin lahat. Pero, yun nga, may mamimiss out at may miss out kapag sobrang kalat talaga yung focus mo. Siguro yun yung downside ko. And yun nga, trying to learn pa rin the hard way kung paano ko makukuha yung sweet spot for it. Kasi, yun. Pero, it doesn't mean naman na pababayaan ko yung parang iba kong ginagawa. It just means na, yun nga, masyado ko nagmamadali. Gusto ko laging may bagong na-acquire na skill, either a skill or matutunan na knowledge from the people around me or yung may ma-experience na bago. Hindi ka naman yung parang you're too worried for the future na di mo Di mo na na na-enjoy nagagawa. yung present. Parang ganun. Sa totoo lang, ganun din naman ako. Na too worried about the future na hindi ko na talaga. Actually, paano ba sabihin? Ano nga, parang recently, siguro depressed or ano, pero hindi lang halata. Tinatry kong mag-wear ng mask, ganun. Pero feeling ko, ako, ubos na ubos. Ganun. Ano na lang kumbaga, commitment ko sa sarili ko yung nagpapagana sa akin, ganun. And sa mga tao na naniniwala sa akin sa paligid. Pero in reality, pagod ka na, ganun. Minsan pwede ka na may ganung mga mag-shutdown, ganun. Pero syempre parang naisip mo, hindi kasi pinili ko naman to and lahat ng path naman is paghihirapan mo talaga, wala namang pero may mentor ka ba? Like, ang hirap kasi nun kumbaga, sabi nga nila parang, paano mo siya mag-gauge kung tama ka ba yung ginagawa mo? Kasi, you've been doing a lot of things and for you, parang feeling mo kailangan mo siya gawin. Pero, in reality, it might not be healthy for you or you're not being efficient. Parang may mentor ka ba? May kinakausap ka ba pagdating sa kung paano mo tinitake lahat ng mga bagay-bagay? Kasi iba, yun yung advice sa akin. For me to be able to regulate all the things that I've been doing. Kasi minsan, pag you're too close, so parang eto na ang lens mo, hindi mo nakikita yung bigger picture. Hindi ka nakakalayo. So, sa tingin mo ba, or meron ka bang mentor na kumakausap na about business, about life, about... Dati meron, ayan, yung mga naka-work din natin before, alam mo naman, kilala mo naman ako sino. May mga, sa business, dati, siya talaga yung pinagtatanungan ko. And pero recently, parang sa totoo lang kayo sa paligid ko is somewhat, kung may sinasabi kayo magaganda, minsan loko-loko lang tayo and all. Pero pag tiniisip ko siya, as in overthink ko, si nga ganito si Rito nga ganito. Parang kinuha ko yung good things na galing din sa mga tao sa paligid ko para mas matuto. Kasi alam ko naman yun na hindi ko siya matututunan ng ako lang. So, ayun, mas ganun ako na rely and sa mga close ko na kaibigan, mga So, parang nakikinig, mas nakikinig. Actually, masasabi ko nga, parang before, iba talaga yung mindset ko. Siguro dahil family background ko, ano yung kinakayan ko. Pero nung napasama rin naman ako dito sa group natin, mas nakita ko yung importance na yung pag-a-adjust, yung dati kasi kating-kati ako lagi, gusto ko sabihin yung gusto ko sabihin, parang ganun Ngayon natututunan ko talaga na, kung ganito yung paniniwala nila, dapat, paniwalaan ko rin and
basta may unanimous decision or 'di ba yung parang sa atin democratic nga eh. Kung ano yung point nung isa, kung naniwala lahat doon, kailangan mag all go tayo. Tinitreat ko siya sometimes as a video game na parang yung isa pumasok nang walang pasabi, kailangan po ano na mag all in na rin kayo lahat. Parang gano'n. So gano'n din ko tinitreat ko yung nasa paligid ko in a way. Pinaniniwalaan ko kung ano yung syempre yung mga magagandang sinasabi. Hirap na, parang iniisip ko kasi kung paano yun parang hindi yun yung pinakatanong ko, paano mo siya nage-gauge kung nagiging tama pa ba yung nangyari sa'yo? Kasi hindi talaga healthy yun. It will take its toll on you, parang I feel like ang hirap nga pero ang what I always do is mas siguro yun ngayon nga nahihili ako magbasa ng libro di ba? Or maging curious sa mga paano mag-isip yung mga successful na tao, di ba? Ever since naman, obsession ko paano maging successful. Wala pa tayo lahat, wala pang kasi syempre, galing ako sa zero eh. Marami nag-try sa akin magturo, Kaso kasi may downside din eh. Ang daming nag-try kumontrol sa akin, pero usually minamanipulate lang ako, parang ganon. Parang hindi mo sure kung maganda ba yung gusto nila for me or may mga gusto lang silang gamitin na meron ako. Parang usually ganon. So, doon parang meron akong pangit na mga experiences sa mga tao talaga na kahit ako hanggang ngayon na parang hinokonta ko na ba't ko nga ba ginawa yun, ba't ko yun and I was just being too open, ganon. Kaya nagkaroon ako ng boundaries. Parang nag-close ako recently, parang kino-close ko yung sarili ko na hindi na ako magiging open with a lot of people kasi nga iba hindi mahirap basta tiwala. mag-trust kasi nga masyadong Lalo na pag paulit yung mga nangyayari. May mentor nga ako pero parang wala eh. Instead of doing good, parang I feel like I'm turning into something that alam mo yun na hindi naman ako masama pero nakaka-affect ganun even sa akin na hindi rin ako napupunta doon sa gusto kong sinong maging ako. So ngayon mas tinatrust ko yung syempre ako may journal ako ng checkpoints ko in life. Ganun yung tracking ko kung paano ko siya nakikita na I'm doing good. So what I did was, syempre, maglista. Meron akong mga listahan ng mga gusto kong ma-achieve, long term, short term. Pag may mga na-checkan ka, I mean, successful. Oo, yung parang gano'n. Hindi ako nag-realize lang siya. Bahala na parang hindi naman, meron naman. And that's good. Yung parang, kahit pa paano, na nakikita mo yung development, yung progress mo sa lahat ng ginagawa mo, kahit sabay-sabay pa siya. Pero, yun parang, ang hirap kasi ng usapang successful. Kasi, di ba, even the richest people, even when nasa kanila na lahat, di mo masasabi na successful pa rin sila. Lalo, marami rin mga people na sobrang yayaman, tas in the end, magpapatiwakal. I mean, it's the sad reality. Pero, parang, ano ba yung sukatan ng pagiging successful ka? Satisfaction sa sarili. Kasi ang daming factors merong family matters, merong emotional stability, merong financial stability. Pero paano mo siya ma-achieve lahat at once kung sobrang dami mo siyang iniisip? Parang yun din yung sa akin naging dilemma ko. Ano nga ba yung success? So ever since, lagi ako nagtatanong. Ako po siguro sa toilet. Success! Lagi ako nagtatanong sa mga tao sa paligid ko. Ano yung pangarap mo? Doon ako nag-base. Parang, kaya parang, sa akin yun. Kasi lagi akong curious. Ano ba yung pangarap ng mga tao? So parang doon ko nakikita na very subjective siya. Parang ang success for anyone or for, sa kanya or sa'yo, di ba? Hindi ibig sabihin yung success for me. Oh. So, yun, parang, kung ano yung, ano ba yung success for you? Sa akin kasi, ambitious ako eh. Siyempre, una,
si SB19 maano natin, maput natin sa tama. Kumbaga feeling ko kulang pa yung nakukuha natin ngayon eh. May ano na masaya naman ako. Pero feeling ko lang kung mas naging smooth sailing lahat, mas naging maayos, nandun na tayo. Pero ayun, bukod sa maging malaki, gusto ko talaga maging parang someone who really parang yung sinulat ko kasi na itong ginagawa or na envision ko rin, I mean, kahit dati pag gusto ko maging ecosystem lahat, na magkaroon ako ng sarili kong parang in a way, ano ba masasabi doon? Parang may building ka na structure mo na, ito, ginawa ko to, and sabihin natin, isin na batas or inanon, pero nakatulong ako sa industry. Ayun lang naman yung iniisip ko. Kasi pag Yun na yung success sa'yo. yun, siguro yun na yung long-term ko for now, na pag nakita ko na nandyan na, and I think kasama naman doon yun sa ginagawa natin. Kasi nandun na rin, syempre kasama nun yung kahit pa paano, may financial freedom in a way. Nakakatulong ka, nakaka-inspire ka. So, medyo kabit-kabit na siya. And siguro yung pinaka, ko, for personal naman na side with, my family. Makitang kaya nila nang wala ako. Ayun kasi yung struggle ko. Yun yung pinaka-solid. Yung parang tipo na, nasasabi mo nga, what if one day, tayo maglaho. Not just the career, but we ourselves, parang maglaho tayo. Na mag-aasikaso. Naisip mo ba, kaya ba ng pamilya mo? Na siguro naisip mo yun. Kaya na ba nila? Parang gano'n. So, nung sinabi mo na kaya na nila, pili ko yun yung pinaka-ultimate success for you. Parang hindi lang siya yung kaya na makasurvive, pero yung mamuhay ng maayos ba na hindi nagsa-struggle masyado sa life yung mahirap. Oo nga, no? I mean, knowing you, knowing kung ano yung background mo. Lagi ko nga iniisip kapag Hindi ba? parang sorry. Parang pag lagi ko iniisip, what if kinabukasan aksidente ako, di ba, ganun? Enough ba yung na-save ko? Mga ganun lang. Actually, parang hindi lang nasave mo eh. Parang dapat buo na, I mean, kasi, I don't know the term, hindi ko maisip ano yung right term, buo na ba yung, pag sinabi mo kasing buo na yung pagkatao mo, ready ka na sa mundo, parang gano'n. Parang, hindi mo na kakailanganin ng alalay ng ibang tao. Though, from time to time, siyempre, may mga friends naman tayo na tumutulong sa atin along the way. Pero yung parang handa ka na harapin, hindi ka superly, nag-depend sa ibang tao. Parang, Ayun talaga. Pero parang sa akin, hindi para sa akin, pero sa family. Kuwari, kasi hindi ko naman sinasabi sa kanila magkano lahat ng kinikita ko or savings ko. Pero pag may iniwan ako sa kanila, gano'n kaya sila tatagal? Parang gano'n. yun nga. So that alam na nila kung paano lahat How bumalaw. i-handle yung iiwan. Kasi parang kaya mag-iwan ka ng 100 million sa isang tao na hindi marunong gumastos ng pera. In a snap, parang mauugos agad yun eh. So dapat ready talaga. Yung parang pinaplano-plano ko pa yun, magaganto, hati-hatiin ko, ito yung dapat gawin nila, ito yung conditions para makuha nila. Alam mo yung mga gano'n, ina-overthink ko lahat. Naisip ko lang, meron na ba kayong will and last and testament? Ano yung tag doon? Meron ba kayong ganun? Kasi naisip ko rin kahapon, nung nakasakay tayo sa airplane, na naginip ako na kumusok yung airplane. Tapos, ayoko tumayo dun sa airplane kasi nung nasa panaginip ko, nag-CR ako. Tapos ayoko na tumayo, pinigil ko talaga yung CR ko kasi mga feeling ko mangyayari, may premonition. Kumuha ako St. Peter's bago umalis eh. May mga ganun kayo? May Yes, mga ba? ganun kayo? Yun yung mga ganun. Dapat handa rin tayo sa ganun, di ba? Oo, kasi gusto ko lang ako cremate lang ako eh. Hindi, pero yung, kuwari na deads ka, paano yaman mo? Kanino mo pupunta? Automatically, wait, to your Automatic yun sa immediate family mo. Parents or Tapos, di ba, last will and testament. Oo. Pero wala pa akong ganun. Yun, ako, bahala ko gumawa ng ganun. Kasi baka mamaya malaman nila. Usapang patayan na to. Pero so, anyway, ako eh. Ready naman ako eh. Sinulan mo eh. Pero,
Same Parang ano lang ako, parang worried lang ako lagi sa mga tao sa paligid ko. Ganun. May curious akong tanong na parang 'di ba ever since bata ka parang yung pinaka nangyayari sa'yo is to survive, to parang hindi mo talaga parang kasi up until now sabi mo you're trying to achieve, parang nape-pressure ka sa time kasi may hindi ka maabot na gusto mong abutin, pero hindi ba ever since nung bata ka pa parang because of yun nga yung past mo talagang di ko naman sabing walang childhood pero most of your childhood, nakuha siya ng trying to survive sa life, yun nga, makaipon ng pera, makakuha ng ginhawa. So, hindi mo ba na-feel na now na yung time mo to somehow let go, relax, to let relax. go, parang gano'n. Kasi parang- Since you achieved naman na so much. Na, Hanggang ngayon parang nasa treadmill ka pa rin. parang gano'n. Parang takbo ka ng takbo, pero nasa Nalimutan same mo na spot abot ka mo na rin ngayon. naman pala yung Parang hindi eh. Ano siya eh. More on, feeling ko, naiiwan pa ako eh, kaysa sa ano. Siguro kasi ganun eh. Alam mo yung parang mga ants na pag nabuhay sila, yun na yung gagawin nila. Siguro, Parang habang buhay, program na sila para mag-serve sa queen. may ganun din ako sigurong trait na parang, well, may glitch naman ako. Parang sinasabi mo, di ba nag-uusap tayo, may glitch talaga ako na parang nagbabago yung gusto ko, pero parang, ever since, na parang bata pa lang ako, lagi akong curious, ganun. Kahit nung mga 4 years old pa lang ako, 5 years old, bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Paano nila nakukuha yung gusto nila? Bakit ako hindi? Ano ba yung, alam mo yun, yung parang ganun. So parang, syempre makikinig ka sa mga tao na, kasi ganito yan. Parang lagi ko iniisip na, ang tao, hanggat di nila na-unlock ko ano yung, na-unlock yung paano nag-work talaga, yung secrets in life. Di ba? Hindi ka talaga makakapag-relax. Kahit yung, let's say, yung mga pinaka-successful people, di ba? Jeff Bezos, si Steve Jobs or whatever. Hindi naman tumitigil sila eh. Kasi, kung ano yung nakasanayan nila, yun na yung gagawin nila habang buhay. Iba-iba lang ng method. Minsan yung iba mas magagaling na kaya nilang papagawain yung ibang tao rather than themselves. I feel like iba-iba lang kasi yun sa akin, feeling ko hindi ako titigil kahit tumanda ako basta-basta. Nahihirapan din ako. Kumari may bakasyon tayo. Sa totoo lang, hindi ako nakapag-bakasyon. Mas pinipili kong mag-work, mag-try matuto ng bagong skill. Pero gusto ko rin, sa totoo lang, parang pag may sinasabi kayo, gusto ko gusto ko maganito. Nandun yung, dapat na sinubukan ko rin yun, ganun. Pero siguro may mga circumstances lang din sa akin na timing na hindi maganda eh, hindi magma-match, and may mga responsibility ako na, contradicting, hindi ko talaga pwedeng gawin. Kasi, bound to do those things din ako. Choices talaga siya. Ako, I feel like I'm not the best advisor. Pero, pag tinitingnan ko kasi kung based sa mga sinasabi mo, it's more of tingin palabas and reflect paloob. Why not tingin paloob and then actions palabas? Kasi parang sinasabi mo, nakikita ko sina Jeff Bezos, successful eh. Gusto mo mag-ganon. Pero yung one of my favorite songs na ginawa ni J. Cole, Love Yours, parang kahit may magkaroon ka ng malaking bahay or kahit magkaroon ka ng makuha mo lahat, parang ultimately, it's within you na masasabi mo na okay na ako. Pero paano pag let's say may malaki ka ng bahay, may spaceship ka na, tapos makakita ko na, ba't siya may bagong planeta? May bago siyang planeta, masasatisfy ka pa rin ba? Gusto ko rin. Parang, gusto ko rin. Dapat within you, ma-feel mo na may gusto kang gawin in life, may pangarap ka, ito yung gusto mo gawin, at pag nagawa mo na siya, you can now rest. Parang ganun. kahit 4 or 5 days. Ito yung problema sa akin. Hindi ko alam na Alam kung kailan sa ako paggusto. masasatisfy. Pero parang nature naman ng mga tao na, yun na parang Gumusto ng laging gumusto. gumusto ng Oo, gusto. kasi kung saan ako galing, kung makikita nyo naman ako talaga, kung makita nyo ako dati, as in, basura talaga ako, patapon talaga. Parang ganun yung naisip ko sa sarili ko. Pero na-realize ko na, posible pala. Hindi kaya siya deeply rooted, pre. Parang baka need siya na
pa-therapy, parang ganon. Pwede rin. Kasi never I mean, we've had consultation. Feeling ko naman hindi siya problema eh. It's about how you, kumbaga, use it in a good way. As long as parang hindi magbibigay ng problema para sa sarili mo. But it's giving like, yung nakaka-apekto sa mental health mo. Hindi na siya maganda. Napupush mo na yung kasarili mo to the limit na parang hindi na pala kinakaya ng katawan mo, hindi na kinakaya ng Or hindi mo na na-enjoy yung process. na-enjoy yung process, ganun. Dapat ma-enjoy mo pa rin yung process, kumbaga. Tapos yung Tama. satisfaction na nakuha mo as a result nun. Pero pag, yun nga, pag hindi na siya maganda, you need to, look back. And, tingnan mo yung loob mo kung okay pa ba ako sa ginagawa ko. Yun, ganun din. Ikaw ang makakasagot niya sa sarili Oo, mo. nasa sarili Kasi mo lang if you talaga eh. feel depressed, sabi mo nga kanina, Napapagod tama pa ba yung, hindi mo ba natanong, if you feel depressed, tama pa ba yung ginagawa mo? I mean, baka dapat, mag-stop ka, o pahinga ka muna, isipin mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Nanood nga ako ng Superman eh. Yung Superman, recently, kasama ko si Mama Mac. Tapos, di ba si Lex Luthor, he has everything, kaya niya mag-build ng pocket planet, kaya niya, nasa kanya na, sobrang yaman niya, pero sobrang gusto niya, sobrang naiinggit siya kay, naging villain siya kasi naiinggit lang siya kay Superman, na parang nasa kanya lahat ng atensyon, wala naman siyang ginagawa, parang, alien naman siya, kumbaga, hindi niya pinaghirapan lahat ng meron siya, pero nakikita niya na ganun yung attention ng mga tao sa kanya. Tapos, ang reason niya lang kung bakit niya ginagawa yung mga villainous acts niya is because ayaw niya kay Superman or kumbaga sobrang ni-envy niya si Superman. Parang mapapaisip ko nga sabi ni Ken, if you're doing dalawa lang, it's if you're inspired, sobrang ganda na yun. Kasi sabi mo nga, ripple effect yung mga bagay. Kapag you feel inspired to do things, parang you feel good in a way sa pag gumagawa ka and in the process natutuwa ka. Pero pag envious yung feeling na na-feel mo, parang gusto mo lang magkaroon kasi meron yung iba. Dun magkakaroon ng turmoil. Siguro yun yung best meter to gauge if you're doing good, you're doing enough para sa sarili mo. And pili ko nga maganda talaga na magkaroon ng therapy session. As in tayo lahat kasi iba yung pinagdaanan natin. Kumbaga wala eh, dire-diretso eh. Sabi mo nga yung aunt nagsiserve lang sa queen. Hindi na nila iniisip kung ano yung nangyari sa paligid nila. Parang ganun din tayo technically. We're working towards our dreams without really having the time to reflect on what's happening in our lives. Na wala tayong nakakausap. Hindi pa tayo nag-uusap na 5. Tuwing time first lang tayo nag-uusap. So, ako, after all this, siguro kapag nagkaroon tayo ng pahinga, dun I plan to go on a therapy session, talaga explore myself. Kasi up until now, I still experience bad emotions toward people na dapat hindi naman dapat, but I should be able to regulate all these emotions to be able to function sa isang grupo. Kasi pag puro bigay or puro, sabi mo, in a democratic way na kung ano lang yung gusto nila, ano yung gusto mo? Paano yung gusto mo? Kapag yung gusto mo, lagi natatapakan, hindi rin siya okay. So, dapat magkaroon ng parang balance in between or within you na kahit na ito yung ginawa ng grupo, matatanggap mo siya wholeheartedly kasi alam mo na you're working in a group setting. So, yun sasuggest ko na baka makahelp talaga magkaroon ng therapy session. Gusto ko rin naman, kino-consider ko rin kasi marami rin ako pero wala tayong time. struggle. So, parang gano'n eh. Parang to give time, di ba? Parang, yun nga, sa dami ng kailangan gawin, may time ko pa ba para sa drama? Wala na nga eh, di ba? Parang gano'n eh. Para, pag sinasabi niya naman kung masaya ba ako, so totoo lang, masaya naman ako. Pero may mga, syempre, pag ikaw na lang, ano ka na lang, di ba? Parang, tatamaan ka, iiyak mo na lang, gano'n. And afterwards, that's life. Parang sa akin, gano'n naman eh. For sure, hindi lang naman ako nakaka-experience nito. Gano'n ko siya titignan na hindi naman ako yung pinaka-importanting tao sa mundo. Parang gano'n. May mga gano'n. Yung parang, Hindi ikaw yung main character. kumbaga parang, kasi pag main character ka, hindi naman pala. Panigurado, marami rin namang nagdadaan sa ganito. So, why bother
stopping everything for my ano, 'di ba? Parang ganun lang. Lahat naman main character sa kanya-kanyang buhay. Pero I feel like nakukuha ko naman din yung mga gusto ko, yung mga ano ko, in a way na hindi ko napapansin kasi innate na siya, gano'n. Yung parang napipilit ko naman yung gusto ko, pag gusto ko. Siguro ngayon mas naging, ako gusto kong yung sa daan na mapunta, kailangan meron akong knowledge. Lagi ko iniisip na baka hindi pa ako prepared. Hindi ko pa siya na-explain ng maayos, kulang pa sa substance, kulang pa sa stats, kulang pa sa gano'n. I feel like over time, sabi nga, kung nga, since di ko na-experience yung academics, yung liberty niyan, ngayon, wala akong ginawa kundi mag-aral. So, doon ko siya nakikita na, okay, oo nga, yung mga tao nag-aaral for 20 years or 25 years or more minsan, ako siguro hindi pa naman huli para mag-aral na lang araw-araw. So, pag nakita mo yung algorithm din ng YouTube ko, walang, puro yung mga self-help lang. Tama yung ginagawa. Parang, for me, it's not always words that keep people going. Parang maraming ways para mapunta ka dun sa goal na ginagawa mo. And kailangan kasi lahat kayo all together papunta dun sa goal mo. Through actions or through things that you do na talaga nakaka-inspire sa ibang tao. Kasi pag puro words, di ba? Parang minsan hindi gumagana eh. Ito gawin mo to, ito gawin mo to, ito gawin mo to. You need to be present and active dun sa lahat ng bagay-bagay. Pero kung lahat, parang more on impression mo, puro work puro Hindi, kasi Hindi ba? I feel like everything has been, 10 times harder for me. Siguro kasi nga, ewan ko, lahat ng mamatter. Marami rin akong mali nagawa, marami rin akong regrets, marami rin akong kailangan bawiin, kumbaga. So, pag iniisip ko siya, naturally, na mapupunta sa akin talaga lahat. Kumbaga, even huminga nga di ba? Huminga nga, hirap na hirap ako Parang, legit. Literal. diba? As in, tutulog ako ngayon lagi, hinga. Ito, dilema ko. Parang, araw-araw ko problema. Parang, ano ba naman yan? Sabi ko, hinga na nga lang. Oo. Parang sabi ko, gusto ko lang na, parang lagi ko iniisip, na mas tumataas yung, parang, gumagaling ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Siguro, in the future, mag-reverse din siya na parang mapupunta rin. Kung 10 times harder ngayon, baka 10 times easier na in the future. Totoo yan. Mapapalitan niya ng 10 times joy. Kaya Or madadagdagan pa. Ayun yan. Wala akong sa totoo lang, di mo masasabi. Pero tsaga-tsaga, kaysa wala. Kasi, naranasan ko na naman yung, talaga zero talaga, na hindi ko nga alam kung... Pero I feel like, gusto kong baliin yung, I'm not in the position, pero sasabihin ko pa rin siya, gusto kong baliin, mag-relax ka. Mag-relax ka kasi kailangan mo yun. Parang, hindi iniisip ko di ba, nasa airplane ako. Naglaho tayo doon. Hindi mo nagamit Hindi yung ka pera mo. nakapag-relax. Hindi ka di ba, last time nag-uusap kayo, parang ayaw mo gumastos kasi feeling mo hindi worth it, pero it brings you joy. Then, go for it. Kasi yung pera naman, mapapalitan mo yun as you are working right now. Ayun ngayon nakakakuha ko sa inyo ng mga ganun in a way. Parang dun din Slowly. parang dun ako minsan umaano na parang, uy, oo nga, sabi mo, bakit titigil ka ba? Okay lang yan, hindi ka naman titigil. So, parang inisip ko, oo nga, Tapos, magko-compute pa ako sa utak ko noon. Kaya, mababawi ko ba agad to? Mga ganun. Yan parang lahat ng work sa future, ginagawa mo na in the present. Kaya medyo, ang hirap nun Tinatry ko naman, nag-let go naman na rin ako. Pero hindi, yung sinasabi mag-relax, I feel like hindi pa siya sa akin normal. Kasi, marami naka-angkla sa akin Umaga pag ako yung nag-relax, buka lang ako ganito. Sa dami ng sa akin actually, nakahawak, parang nakakapit. Hindi nyo lang nakikita kung ano yung mga yun. Pero, yun domino effect talaga. Hindi, mas talala lang yung mga problema ko. Mahirap yun kasi nakakapit na. Hindi, pero iniisip ko lang Ako, lahat naman tayo may burdens. Pero, paano nga ba natin, in a way, mapapagaan yun? Parang,
ang hirap nga isipin. Ang hirap i-rewire ng utak. Maniniwala talaga ako na iba-iba talaga ang mga tao nung pinanganak sila. Iba-iba agad yung kaya yung kami problematic talaga yung background namin. Hindi mo basta-basta hindi siya yung para isang explainan maayos, hindi. Hindi kaya nakulam si Tita Aldrin nung pinagbubuntis ka? Nakulam. Well, speaking of your family na tayo, napunta na tayo sa family. Hindi na lang mo kanina. Doon na tayo agad yung papunta. tinanong mo. Yun ay papasok ko rin. Oh, sige, tanong mo na. Hindi, yun nga. Parang gusto ko rin malaman. Kasi for sure, malaking effect yung growing up without like yung father mo. Na siguro kasi, syempre, gusto ko malaman kung ever since babata ka, hinahanap mo siya, tas bakit ngayon mo lang siya hinahanap ba? Or parang ngayon mo na siya na-meet, di ba? Pero kung tutusin, pwede mo na siyang mahanap before or talagang because of SB19 mo lang siya na-connect, parang ganun. Or naman, hindi mo siya hinanap talaga, tol. Hindi sa akin, pinakamasakit nga yun, tatay ko yung wala. Kasi lalaki ako eh. Parang, kung kayo, lumaki kayo na may mga papa, ako sa akin, feeling Gusto mo ko. rin ba ng papa? Parang naisip ko pala parang yung sa mga palabas, hindi ba parang ganun, yung makikita mo yung, kuwari, punta ka sa park, tapos makikita mo yung iba na, Yung nasa park, tapos lahat kompleto. tapos lahat, parang feeling ko totoo na, parang it will affect your character as a person na yung nakaka-frustrate siya na makita mo yung iba, tapos ikaw, wala kang choice kasi wala talaga siya. Parang kahit anong gawin mo, parang mahirap siya makuha now. So, sabi mo nga, di ba, parang, bakit di mo siya hinanap before? I feel like, yun nga, based on sa story na sinasabi niya, busy ka surviving eh. Parang wala ka ng time to maghanap ng, Missing puzzle. parang, Ganyan din, pero sa totoo lang, hinahanap ko siya. Matagal ko na siyang hinahanap. Ano talaga, nagtatry ako. Pero paano ko makakahanap ng someone na, lalo na dati, hindi naman uso yung mga Facebook. Wala rin naman siya nun eh. Yung mga, alam mo yun, walang social media. Ilang beses ko tinry hanapin sa social hindi rin media. alam niya, tita. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya makita. Gets Ayaw me. niya maano. Sa akin kasi, sa lahat ng struggles namin, syempre mapapaisip ka. Kung buo ba yung family, iba ba? Ano mangyayari? Parang kasalanan ba namin talaga lahat? Kasi sa amin sinisisi natin lahat eh. Parang, ayun, for someone too young na sisihin sa mga bagay-bagay, medyo Parang nalabuhay ka rin naman sa hindi siya nagmamatch sa akin. So, gusto ko mahanap ng answers. Actually, nakausap yung tatay ko, ano yun eh. Galit na galit ako sa kanya. Kahit medyo wala na siya sa, ulirat. Pero hindi ko sinasabing galit talaga ako sa kanya in a way na ayoko na siya makita. Gusto ko lang actually, ako yung tipo ng taong kahit ano yung ginawa, napapatawad ko pa rin as long as nakakausap ko. Naniniwala naman ako na iba-iba rin yung mga negatives ng tao eh. Iba-iba rin. Especially father ko yun. So, gusto ko lang naman makausap siya pero yung sagot niya sa akin natawa ako eh. Sabi niya, parang mahal naman niya kasi nanay ko. kung sabi ko kung wala si mama, paano kung wala si mama, hanapin mo pa rin ba kami? Ang sagot mo naman sa akin, hindi, dapat kasama si Aldrin. sabi ko, anong klaseng ano yan? Sabi ko, sagot yan. Pero syempre, wala na din siguro siya sa niya, di ba? Parang hindi na siya yung katulad before mag-isip. Pero minsan, ganun talaga eh. May mga blinded na mga tao or at ako yung napunta rito sa sitwasyon na to. So, wala na akong magagawa. Pero sobrang hinahanap ko siya dati. Lalo na pag may, alam mo yun, yung pag napapalayas ka, yung mga ganun, parang napapaisip ka, asan yung tatay ko? Asan yung namin? Supposedly, nagliligtas sa iyo, nag-aanap. Kaya ako, maaga ako naging tatay. well, ganun nga. Parang, na ako sa amin, naging, ngayon, ako na talaga yung, parang, naging tatay talaga. So, wala. Kailangan ako mag-stand up. Hindi naman sa, parang, syempre, I respect my mom. Alam ko ginawa niya yung best niya. Pero, minsan talaga, hindi nag-work as
how she would imagine it or intended. Minsan yung mga discarded ng ibang tao or sa kanya, hindi talaga effective. Yung mga ganun lang. So, nag-take over na ako. Matagal na. And, nakikita ko naman yung progress namin. We're getting better. So, ganun na lang. Parang, inayos ko na lang in a way na, eto, kahit mabigat, kahit ang dami-dami mong iintindihin, ultimum, ngayon yan, minsan grocery, kailangan mo pang i-check, isa-isa, yung mga ganon. Parang, ano ko na yun eh. Sabi ko, oh, sige, ganito na lang. Kesa walang ibang kumuha. Grocery, no? Totoo naman yan. Meron bang time na parang inisip mo na kaya pa somehow pagsamahin, buuhin ulit? Di na. Kahit katiting na chance, never mo naisip? Wala. Or hindi mo siya hinahanap na parang, ano kayong feeling kung complete kami together? Wala na. As in, kahit nanay ko, ayaw niya makita yung tatay ko, ayaw niya yung tatay ko naman, gusto niya makita yung tatay ko. Pero, wala eh. Parang inisip ko, alam mo yung mga aso? Ganun yung, Pero alam mo yung dahilan kung bakit ayaw at gusto nung isa. Or hindi niya rin napag-usapan. alam ko yung dahilan. Ayoko lang na maging, alam mo yun, actually, parang, pinag-iisipan ko, kahit nung binlog ko nga yung sabi ko, lalabas ko ba yung ganitong ko? Kasi minsan, instead of intindihin ka ng mga tao outside, parang gagamitin lang sa'yo. So, parang nagiging careful na din ako sa family matters ko eh. Parang ganon. Pero, ayun eh, siguro I feel like hindi na. Bukod sa paano mag-isip yung tatay ko ngayon and even before. Tsaka too late na. May mga times na naisip ko, lumipas na yung responsibility mo sa akin eh. Parang ganun. Malaki na ako eh. Sa totoo lang, hindi ko naman siya kailangan as for me to, baka mas kailangan niya pa nga ng help ko eh. Parang ganun. Pero do I give it? So, ako, nagbigay nga ako recently sa kanya ng mga parang appliances, yung mga ganun. Pero, I think, may boundaries din. Pero, hindi ibig sabihin nun alam mo yun, hindi ko siya gustong makasama. Gusto ko siya nakakasama. Actually, malalabas kami. Kasi nga yun. Fist bump pa. Kaya nga, di ba? Pero, parang hindi lang siya yung ina-expect ko nung bata ako. Kasi na-miss niya na yung chance niya. Yun lang yun sa akin. And kahit sabihin natin marami rin kaming pangit na pinagdaraanan ni mama, at least si mama, nandyan. Kumbaga, hindi man tama lahat, nandyan pa rin siya. Kasi yun naman yung importante, nag-show up siya eh. Parang ganun. Kahit hindi mo na-imagine na kahit isang dinner, magkakasama kayo lahat. Family photo. Family po. Hirap nun. Based sa reaction. Gusto ko siyang isipin na, pwede. Pero, wala eh. I-edit na lang family photo. Ang hirap. Edit na lang. Pero napatawad mo na tatay mo? Oo naman. Sinabi ko naman sa kanya na yun. Na, hindi naman ako yung, kasi ako rin yung mahihirapan eh. Yun yung na-realize ko sa sarili ko. Totoo yan. Dati hindi ako mahilig magpatawad, lalo na nung bata ako. Pero ako lang yung hinahunt ng mga ganun kong traits dati. So after noon, siguro bago pa dati, parang bago pa lang ako mag-say yun. Natuto na ako lagi, magpapatawad ako at hindi, but I will never forget. Yun yung lagi kong sinasabi nga. I will always forgive, but I will never forget. Para at least, lesson siya for me na nagiging cautious na ako. Anong room mo sa last hotel? Nalimutan mo na. 607. Never forget nga. Nakakalimutin ako, pero hindi yung pero makakalimutin ako. Aminado ako dahil. Pero totoo, di ba? Pag may sama ka ng loob, nasa iyo naman yun eh. Daladala mo lang Ayun siya nga palagi. eh. Hindi kagagaan. Parang siya, kumbaga, they're living rent-free in your mind, pero sila, okay lang. Hayaan sila. Kahit nga Kapag yung di ka mga, nagpatawad, kahit nga yung mga, kuwari nang baba siya akin na, kaya ko patawarin lahat yan eh. Parang gano'n. Kuwari yung mga, si Hato, may ganun na nakaraan. Sabi ko,
yung nag-mock nung Wish Music Artist. Basta ganun. Sabi ko, talagang napatawad ko na yung ganun. Parang ako pa. Kasi naawa na rin talaga ako. Parang, I don't think they need your forgiveness kasi pinagkakapirahan naman nila yun. I mean like, pero kasi at least ako nagpatawad. I feel like he has no ill intention towards you. Ayun nga. Ano yan talaga is like pagkakitaan niya yung Naiintindihan ko rin naman yun. Pero yun Pero yan, ikaw minsan- nainis ka eh. Parang, syempre, tumira yung- siya sa utak mo. Oo, eh. parang gano'n. Ano ba problema no? Parang gano'n. Parang, at least sa akin, napatawad ko siya. It doesn't matter kung makita ko siya, okay na kami, gano'n. Pero, ayun lang. Yun yung consequences ng mga ginawa niya siguro. Sa kanya na yun. Hindi ko na hawak din yun. Ganun lang sa akin. Parang ayoko na rin ng laging masamang tinapay sa mga tao. Masamang tinapay? Di ba- Kung Di ba? inanaing. Oo. Ngayon mo na ba narinig yun? Hindi ako na narinig sa alam ko lang masamang beef. Masamang beef. Siyempre, dahil sa natin, di ba? Dahil sa kanta natin, paano mo marirelate yung sarili mo or yung journey mo, yung mga pinagdadaanan mo sa kanta natin na Time? Yun. Pakabigat dun ah. Oh, hirap niyan sagutin par. Ayun, I feel like lahat naman tayo, siguro ang pinaka ko lang ultimate goal ko, kahit hindi ko pa maalam kung ano yung talagang gusto kong ma-achieve in the long run, magawa ko lahat ng pwede kong gawin. Not just for me. Kasi yung sa akin, yung drive ko talaga is bigger than myself, is bigger than anything else. Parang, kaya nga minsan parang, sinasabi nyo relax. Pero pag iniisip ko yung goal ko nga, imposible pa eh. Pero yung ginagawa ko, ganito. Kaya sa totoo lang, may mga, aminado ako, may mga times na napapabayaan ko yung ibang bagay, especially rest, yung mga, kasi try ko pagsabayan. Pero, it's always bigger than myself. Kaya ganun yung pagmamadali ko. So, I'm just, siguro, gusto ko lang na pag dumating yung araw na, let's say, matapos lahat or tumanda ako with my family, ganun. Yung parang masasabi ko na, uy, ginawa ko lahat. Wala akong pagsisisihan, hindi ako nagkaroon ng what ifs, nagkamali man ako, pero I had to experience it. Kasi, yun yung buhay eh. Ganun talaga. Parang gusto kong ma-experience umiyak, gusto kong ma-experience magkamali, gusto kong ma-experience mapahiya. Then, sa ganun, parang in the future, parang mababalikan ko siya, maituturo ko na ito yung buhay ko, ito yung journey ko. Kung hindi man ako yung parang mag-succeed, maipasa ko pa siya. So, parang ganun ko siya nakikita as life. May tanong ako last sa'yo. So, at our age, kasi ganito tayo, medyo career pain isip natin. Pero, siguro in the future, let's say, mga 40 or 30, I don't know, if magpapamilya ka. Pero, sa tingin mo, let's say, sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa mindset mo and everything, pag nagkaroon ka ng sarili mong anak, anong klaseng ama ka or anong sa tingin mo na yung pinaka paano mo siya aalagaan? Paano mo i-present yung mundo sa kanya? Parang ganun. Kasi knowing na parang hindi ka lumaki ka sa isang broken family. Kasi yun yung lagi, meron akong kaklase dati na never niya daw papatawaran yung tatay niya pag nakita niya. Pero paano pag kapag hindi mo kasi pinatawad, parang ang hirap maging tatay din. So, ikaw, paano pag nagkaanak ka na ng sarili mo? Paano mo ipapresent yung mundo sa kanya? Paano ka tatayo beside him? Parang Ako, pag nagkaanak ako, ang gusto ko lang naman hindi niya makuha yung stress na nakukuha ko. Yung para bang na talaga no? Hindi kasi talaga, pangarap ko yun yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since
naging mahirap sa akin kunin para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan lahat. Hindi niya kailangan na-experience yung kahirap, yung trauma. Yung pamamanipulate. Kala ng mga tao, porket lalaki ka, hindi ka na mamanipulate. Hindi ka na abuso. Pero yun, gusto ko lang na magawa niya kung ano yung gusto niya, yung maging kontento siya. Yung parang hindi niya kailangan intindihin kung ano yung, hindi niya kailangan intindihin yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko i-teach, pero hindi niya kailangan sumunod sa yap ako kung hindi niya gusto. Yun sa akin. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Kasi binibear ko nga lahat para in the future. Alam mo yun? For sure naman makita ng bata na or yung family ko na kaya ko and masaya kami. Gusto ko lang talaga bibigay yung full attention ko. Siguro pa nagka-family ako. Doon mag-iiba ng konti yung mga gusto kong gawin. Kasi gusto ko lang na normal. Gusto ko lang na may love, may respeto para sa bata and sa magulang without having them to force it. Alam mo yun. Give them what they need and malagaan ko lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi naman, well, minsan may pagka-fancy rin, gano'n. Pero at least, masasabi ko na sa akin mismo ako, nag-work hard ako para maibigay lahat yun. Ayun, ayoko lang maipasa yung lahat. Hindi niya na kailangan malaman lahat, every bit of pinagdaan ko. Hindi niya kailangan matrauma agad, hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta, lumaking masaya. Lumaking, siguro, masasabi ko, malayo sa kung ano yung personality ko at kinalakihan ko. Ayun. Kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo lang na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Kasi, sabi ko nga, I didn't choose to be like this. Pero, wala yung buhay, ito yung pinili para sa akin Pero ngayon, tinatry ko talagang mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative traits ko. Gusto kong sabihin, I don't know, pero cringy man. Proud ako sa narating mo ngayon. Parang, I mean, it's not a very easy road. Pero regardless man kung ano yung nafe-feel mo, kung may mga negative ka man nagagawa, kahit ako, I'd be honest, may mga bagay na naiinis ako na mga ginagawa mo. For sure, ikaw rin, may mga bagay na naiinis ka. Pero, knowing your story, knowing na ilang taon tayo magkakasama, so sabihin na proud ako sa mga naging decisions mo and proud ako na tumatayo ka sa sarili mo pa. Regardless kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon. Yun lang. And, pero uulitin ko, mag-relax ka lang. Kasi, Monday, we run out of time. Di ba masabi? Ako, wins na ako. So, with all that, meron ka bang short bio for the listeners about the use of time? Siguro huwag na nasayawin sa huwag nasayawin. Hindi. Ako, wala akong masasabi na feeling kong syempre lagi nilang ma-apply sa buhay nila. Pero yun, totoo yun, do what works for you Kasi hindi mo naman mapipilit lahat yan. Yung sa akin lang, siguro yung based on my experiences. Syempre, katulad dun sa akin,
gusto ko laging fino-force yung sarili ko well, that's not a good thing. Pero siguro kung kaya nila gawin yung mga bagay na gusto nila nang medyo mas mabilis, gawin na nila. Kasi kung ayaw nilang magkaroon ng regrets, or at least if gusto talaga nila may mag-change sa buhay nila, you have to take risk. And it's okay na magkamali. It's okay na yun nga, sabi ko, minsan okay lang, mapapahiya ka, sasagot ka or what. Minsan, may mga ganun talaga eh. Ako, hindi ako proud sa mga ginagawa ko palagi. Hindi rin ako masaya sa mga pagkakamali ko. Pero what matters is, for me, natuto ako dun sa experience ko na yun. Kung ano man ako doon, malayong-malayo na ako sa kodo ko ngayon. Yun yung pinipili ko everyday is I always choose to be better. And hindi mawawala sa akin yung commitment na yun. Kung hindi man ganun kabilis for the others, sa totoo lang, ang makapagsabi lang nun is ako rin. Kasi yun nga, sabi ko, may listahan nga ako ng goals ko eh. May mga times lang na talaga, syempre, hindi mo kaya lahat gawin. Pero it's okay. Yung pacing, ikaw din makapagsabi niyan. Yun lang. Importante, kahit paano, tayo eh. Alive tayo eh. Importante, nakakain tayo ng gusto natin. Or kahit kung hindi man. Alam mo yun, ang importante, nakakahinga, nakakaano. At kahit paano, with that, parang, yung nakaka-survive ka palang everyday, okay na ako dun. And nakikita mong may reason pa para tumawa. Kahit buong araw mo or buong week mo or a month mo bagsak na. Basta may reason para kahit paano mas maging masaya ng konti. Huwag natin i-take for granted lahat. Yun. Lalo na yung mga family natin. Thank you so much everyone. Thank you for listening to our podcast. We hope na marami kayong natutunan sa mga na-share namin, especially sa story ni Josh for today. And ayun, thank you for listening sa pieces ng aming life na we hope na-inspire namin kayo, or at least may nakuha kayong aral na ma-apply nyo rin sa inyong mga buhay. And ayun, this is Time First. Maraming salamat po.